Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, ating kilalanin ang isa sa mga pinakamahalagang bayani ng ating bansa, si Andres Bonifacio. Sino nga ba si Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio ay ipinanganak ng 30 ng Nobyembre 1863 sa Tondo, Maynila. Siya ay isang manggagawa at isang makabayang Pilipino na nagsimula ng katipunan, isang lihim na samahan na naglalayong palayain ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya. Noong 1876, nagsimula ang hiwagsitang Pilipino. Si Bonifacio ang naging pinuno ng katipunan at naging mahusay na estratehiko at pinuno ng mga revolusyonaryo. Si Bonifacio ay kilala sa kanyang katapangan, dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Naging simbolo siya ng paglaban at pag-asa para sa mga Pilipino. Bagaman napatay si Bonifacio noong 1877, ang kanyang pamana ay nananatiling buhay sa ating mga puso. Siya ay isang bayani na dapat natin tularan at alalahanin magpakailanman. Ang kanyang mga aral tungkol sa pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at paglaban para sa kalayaan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating mga Pilipino. Magandang araw! Sino nga ba si Bonifacio? At ano ang nangyari sa Tahimik Invention? Halina't ako'y inyong samahan upang alamin kung ano nga ba ang kaalaman ng mga senior high school students na nagmula sa Katanina natin ng high school. So, good morning po. Ano pong pangalan nyo? Jamila Princess Ida Silio. Okay po. So, ang una pong tanong is, sino po si Andres Bonifacio or kung ano po yung nalalaman nyo about kay Andres Bonifacio? Para sa akin po, si Andres Bonifacio ay isa sa mga bayani ng ating mahal na Pilipinas. At sa pagkakakilala ko po kay Andres Bonifacio, siya po ang isa sa mga bayani na talagang nagsumikap at saka siya po yung talagang nag-usbong po ng isang sandatahan kung saan talagang pinalaya po nito ang Pilipinas. So, ang pangalawa naman pong tanong is, ano po yung idea nyo about sa Tejeros Convention or kung ano po yung nangyari sa Tejeros Convention? Sa pagkakaalam ko po, ang Tajeros po ay bigla ang eleksyon mula sa samahan ng mga taga Cavite po. Para sa akin pong opinion, negatibo po ang aking perspective po para sa nangyaring bigla ang eleksyon po, kung saan hindi po kinonsidera yung mga ginawa ni Andres Bonifacio para sa katipunan at sa buong Cavite. Mas pinagtuunan po nila kung ano yung mga kung ano po yung hindi niya po narating sa buhay na parang ibinalik po sa kanya, hindi po pinakita yung kung ano po yung magandang nagawa niya para sa bayan. Kung ano po yung wala siya nung siya ay nasa munting pamumuhay niya pa lang po. Okay po. Thank you so much po. Thank you po. Dapat magkaroon ng gobernador sa samahang ito. Ang Supremo lamang ang dapat maging presidente ng samahang ito dahil siya ang nagtatag ng katipunan. Sunod-sunod na ang pagkatalo ng katipunan sa Maynila. Hinahinay lang sa pagsasalita, Baldomero. Karamihan sa mga Kastila ay nasa Maynila. Kami ang araw-araw na humaharap at lumalaban sa mga sundalo. At kaya kayo nananalo dito sa Cavite kasi wala kayong masyadong kalaban. Tama na. Hayaan natin siya matapos.
para maging patas at sa ngalan demokratiko para igalang karapatan ng ating mga kapatid kung sino talaga ang karapat-dapat na mamuno sa revolusyong ito. Magandang umaga po. Ano pong pangalan nyo? Ako po si Precious Raisa Vergara. So yun, mayroon po akong katanungan sa inyo. Kilala niyo po ba si Andres Bonifacio? Si Andres Bonifacio po ay isa pong hero po sa Pilipinas po. Siya po yung tao po, bayani po ng Pilipinas po na kung saan ay pinarsigi po niya talaga na makadaya po ang Pilipinas sa mga Kastila pong mananakop po. Siya po yung kumbaga po ay nanguna at nagpasimula po ng paghimagsik po sa mga Espanyol. Pamilyar ka ba sa naganap ng pangyayari sa Tejeros Convention? Sa pagkakaalam ko po, ito po yung biglaan pong botohan po sa pagitan po ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo po. Doon po ay natalo po si Andres Bonifacio dahil po mas pinagtuunan po nila yung kakulangan po ni Andres Bonifacio na kung saan po ay hindi po si Andres Bonifacio nakapagtapos po ng pag-aaral na kung saan po naging batayan po para po siya po ay matalo. Maraming salamat po. Aguinaldo, Presidente. Mariano Trias, Vice Presidente. Director de Guerra, Emiliano de Dios. Director de Interior, Andres Bonifacio. Magandang umaga po. Ano po kaya pangalan? Ako po si Alison Jaisal A. Jacob. Ano po kayang, kilala niyo po ba si Andres Bonifacio? Ano po kaya pong idea or pwede niyo po? Si Andres Bonifacio po or tinatawag din pong Supremo ang nagtatag po ng KKK or yung kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Number 2 po. Ano pong pagkakalit niyo sa Tejeros Convention? Alam ko sa inyo about Tejeros. Base po dun sa pinanood po na video, napanood ko po dun yung ang Tejeros Convention po ay yung pong ginanap na halalan para po malaman kung sino po yung mamumuno. At ang nanalo po dun ay si Emilio Aguinaldo. Tapos gusto po nag-suggest po yung isa na ang talaga daw po na pangalawang pangulo ay si Andres Bonifacio since siya po yung nakakuha ng pangalawa pong boto, yung mataas na boto. Tapos yung isa naman po doon ay hindi po sumang-ayon. Gusto po niya na idaan ulit sa halalan. Sa halalan po na yon, ang nangyari po ay, ang nakuha po ni Andres Bonifacio ay sa interior daw po. Tapos hindi po pumayag yung isa po dong lalaki dahil ang sinasabi po niya ay parang wala pong karapatan si Andres Bonifacio na mamuno dahil hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat po. Then, maaari po bang malaman ang pangalan mo? Ako po si Girlian Lea M. Jimenez po. Then, may katanungan po ako, dalawa. Kilala niyo po ba si Andres Bonifacio? Opo, si Andres Bonifacio po ang parang founder po or nagtatag ng katipunan. Salamat po. At sa pangalawang tanong po ay meron po ba kayong idea about sa nangyari o sa mismong Tejeros Convention? Opo. Ang pagkakaalam ko po sa Tejeros Convention, yun po yung parang nagkaroon po ng halalan na nanalo si Emilio Aguinaldo tapos hindi po pumayag si Andres Bonifacio po na nagsasabi po yung ibang membro po ng katipunan si Andres Bonifacio daw po ay hindi nakapag-aral at wala pong kakayahang maging isang presidente po. Maraming salamat po. Mark Ranzal. May katanungan lang po ako about kilala niyo po si Andres Bonifacio. Pwede po bang magbigay kayo ng kaunting idea about kay Andres Bonifacio? So, base po sa pagkakaalam ko, si Andres Bonifacio ay isang katipunero. So, siya po ay isang ama ng katipunan na isa rin siya sa ating bayani na nagtaya ng kanyang buhay para sa kalayaan at kasarinlan ng bansa natin, Pilipinas. So, si Andres Bonifacio ay isa rin siya sa mga tumakbo bilang isang pangulo, ngunit sa kasamaang palad at hindi siya at sa kakulangan ng pagiging bukas na isip ng ibang mga tao ay sa kasamaang palad hindi siya nanalo. Yung pangalawa po question ay
may idea po kayo about Hilton Lund? Saan po? Yung Hilton Lund, yung pinanong So, doon sa convention, sa Taheros Convention. So, base sa napanood ko kanina, parang yung Taheros Convention ay lumabas ay negative. Kasi, hindi doon napakita yung equality, yung pagkakapantay-pantay ng mga tao doon sa loob ng convention na yun. Kasi, base doon sa napanood ko kanina, si Andres Bonifacio ay minaliit na dahil sinabi doon na wala siyang pinag-aralan, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. So, parang meron siyang nakuhang posisyon pero hindi tinanggap ng ibang mga tao dun sa convention dahil sinabi nila na bakit yun yung mapupunta sa posisyon na yun, pawang wala naman siyang kaalaman dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. So, for me, negative yung Taheros Convention para sa akin kasi hindi niya or hindi pinakita dun yung pagkakapantay-pantay yung karapatan ng bawat isa na pumunta sa posisyon na kung saan man sila nilukdok, yung mga ganun bagay. Hindi po. Sandali lamang, hindi maaaring magkaroon ng ganang posisyon si Ed Bonifacio sapagkat hindi siya nakapag-aral at lalong higit hindi siya isang abogado. Pero na, kanino pa ako kini-insulto? Hinahamon mo ba ako? Halika, Andre, tayo! Wag! Linaw na napagkasunduan sa usapang ito ay igagalang. Pero kayo na mismo ang sumira nito. Hindi ko itataya ang buhay ko para magkaganito tayo. Hindi ako ang kalaban. Ngayong nalaman natin kung ano nga ba ang nangyari sa Taheros Convention at ano ang naging opinion ng ibang estudyante at ilamang alamin kung ano ang naging opinion ng aking mga kagrupo. Ang Taheros Convention ay isang biglaang botohan na naganap noong March 22, 1897 sa pagitan ng Group of Magdalo and Group of Magdiwa kung saan ay napagkasundoan nila na buwagin ang katutunan para magtalaga ng isang revolutionaryong pamahalaan. Ang napansin ko sa nangyari sa Taheros Convention ay yung kung paano sila naging unfair kay Andres Bonifacio. Dahil sa kadahilanan lamang na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ay ayaw na siyang bigyan ng posisyon kahit na siya naman mismo yung mismong nagtatag ng revolutionaryong grupo. Sa akin naman, base sa aming napanood at nagawa, naging unfair sila kay Andres, lalo na si Torona, na hindi sumang-ayon sa naging resulta ng botohan na maging interior si Andres dahil nga wala siyang sapat na kaalaman at napag-aralan. Taheros Convention, ito ang insidente na nagresulta ng pagkakawatak-watak ng mga antiponero at nagresulta ng pagkamatay ni Andres Bonifacio. Ang Taheros Convention ay isang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit ipinapakita rin ito ang magkakawatak-watak ng mga revolusyonaryong grupo na magdalo at magdiwa. Ngunit ipinakikita lamang ito na gusto nilang manalo laban sa mga Espanyol. Ang Taheros Convention ay isang makabuluhang pangyayari para sa mga Pilipino, lalo na sa mga taga-Cavite. Ito ay naglalayong ipakita ang kasaysayan, kultura at pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang Taheros Convention ay pagpapalaganap ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito ang nagbibigay diin para ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Ano nga ba ang aking opinion about tinaganap sa Taheros Convention? Ang Taheros Convention ay ang pagkakaroon ng biglaang eleksyon sa pagitan ng Magdalo at Magdiwang. So dahil pang pantit ni Andres Bonifacio na ang ibang boto bilang presidente ng namahang iyon ay pumayag sa eleksyon na iyon. Ngunit nakatamang palad siya ay hindi nalamit sa pagka-presidente. Ngunit maraming na mga katipunero ang gusto ang maging presidente dahil siya nga ang supremo at siya ang nagsimula ng katipunan. Samahang ito dahil ulit nga ulit. Tama naman. Joel? Wait lang, ulit. Bigla naman eh. Mag-a, 1, 2, 3, go. Dapat magkaroon ng gobernador sa 2, 1, tikas. Tikas mo ang katawan, boy.
uy! Sandali lamang. Hindi maaaring magkaroon ng ganang Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Kaya ka nahihirapan. Hindi ako ang kalaban. Pero na. Hindi na pa ako iniinsulto. Hinahamon mo ba ako? Hindi, ayos na. Di ayos na ako. Ay.